wala nang matatakbuhan, anong inyong gagawin? Anong ating gagawin? Sumuko na lang para matapos na? Ito yung sitwasyon at binasa ng mga Israelita, ang bayan ng Diyos ay hinahabol ng mga kawal ni Paraon. Kadalasan ganito ang ginagawa ng mga tao, tanggapin nila ang pagkatalo para wala ng gulo. Suko na. At magparaya na lamang kung ano ang gusto ng mga gumigipit sa iyo. Sige, panapan na. Tahimik na lang ako. Kagipitan ang nagiging kalagayan ng bayan ng Israel dito sa eksena ito. Matapos sila palayain ng Diyos sa pagkakaalipin sa Ehipto. Ngunit sila'y lubhang natakot, nataranta, hindi alam ang gagawin. Kasi nagbago yung pag-iisip ni Paraon. Pinahabol siya sa mga kawal niya. Siya ay nagpadala ng 600 piling karwahe at lahat ng mga iba pang karwahe sa Ehipto. Mga magigising ito sa verse 7 ng chapter 40. At may layunin ng Panginoon doon sa verse 1, temple sila, natabay, doon sa pagitan ng dagat, doon sa dulo ng nasa dalawang sila ng dagat, wala silang ibang puntahan ng mga Israel dito. Ngunit makikita natin dito, buwas silang natakot, hindi lang magagawin, subalit, hindi nakikita sa ganitong sitwasyon, sapagkat kalooban ng Diyos, na sila ay matutong magtiwala sa Kanya. Pinitulot ito ng Panginoon. Kahit sa sitwasyon na wala na silang magagawa. Doon sa chapter 13, verse 17, ang payagan ng Paraon na umalis ang bayan, hindi sila dinala ng Diyos sa dami patungo sa lupain ng mga Filisteo. Bagamat malapit iyon, kapag sinabi ng Diyos, baka ang bayan ay magsisi kapag nakakita ng digmaan at magbalikan sa Ehipto. So may sariling plano ng Diyos sa kanyang bayan. Nais ng Diyos na sila ay umabalik, papatuloy sa imposibleng mangyayari. Imposibleng mangyayari na sila ay tumawid sa karagatan sa pamamagitan ng dagat. Sa pag-isip nila, paano sila tatawid dito dagat ito? Imposible. Kaya doon sa pinasa natin sa Exodus chapter 14, verse 32, 14 ako sabi, sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo. At mas dali niya ang pagligtas ng Panginoon ang kanyang gagawin sa inyo. Ngayon, sapagkat ang mga Egyptian na inyong nakikita ngayon, ay hindi na inyong muling makikita kailanman. Ano kayo mangyayari yun? Ito, mahabol sa kanila ng mga Egyptian ay hindi naman nila makikita. Hindi nila imagine sa kanilang sarili pag-iisip, na itong mga mahabol sa kanila ay malulunod doon sa gitna ng karagatan. At sabi nila ng verse 13, sapagkat ang mga Egyptian na inyong nakikita ngayon, ay hindi na inyong muling makikita kailanman. Alam na Diyos, yung mangyayari sa hinaharap ng binaharap. Diyos sinasalita nila ito sa atin. Kaya nga sa gitna ng kagipitan, umabante at gawin ang imposible. Patuloy. Isang taon na tayong problema sa kagipitan. Parang ayaw natin gumalag, ayaw natin pulitos. So, tuloy. Paano natin magagawa ang imposible sa gitna ng kagipitan? Dalawang habang palataya. Una, sa gitna ng kagipitan, pakinggan ang salita ng Diyos. Kaya ng umaga, tayo nag-aral sa gawaing umaga at sa Sunday school. Anong ating alalahanin lahat sa mga pakinggan natin? Kaya nga sa gitna ng kagipitan, pakinggan ang salita ng Diyos. Doon sa verse chapter 4, verse 13, kaya sabi, sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, magpakatatag kayo at masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo. Pakinggan ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos, tiyak mayroon siyang ituturo sa iyo. Kanina, ano yung tinuturo sa atin? Kanina umaga. Huwag natin basta pinakinggan. Ang salita ng Diyos, apart from Him, we can do nothing. Kung tayo hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Ang salita ng Diyos, Sunday school, tayo hindi matapat sa Kanya, may pangakit siya. May biyaya at pagpapala. Tiyak mayroon siyang ipagagawa kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Yan na tayo nakikinig eh. Pag tayo nakikinig, meron siyang ipagagawa. Makinig tayo at handang gumawa. Hindi lang tayo basta nakinig. Kundi gawin natin kung ano ang kanyang ipagagawa o ipinagagawa o ipinag-uutos. Hindi lang tayo parang nanood, nakinig. Ano yung napakinggan? Ano yung iniuutos? Ano yung ipinagagawa? At salita ng Diyos ay buhay. Sabi pa doon sa John chapter 6, yun yung banal na kasulatan. Sa John chapter 6, doon po sa verse 63, sabi ng talata ay dito, ang Espiritu, ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay. Salita ng Diyos po ang nagpalitaw ng mundo. Naalala niya mula sa Genesis, magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Salita ng Diyos, salita ng yun ng Diyos. Kaya makinig at gumawa, sapagkat ang salita ng Diyos ay kapangyarihan. Hindi lang natin basta pinakinggan. Ito'y salita ng Diyos
espiritu at ang sabi, ito ay buhay. Nagbibigay ng buhay at sumusunod lahat upang mangyari ang kanyang layunin.
Sumusunod, nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng tubig, nagkaroon ng karagatan, nahiwalay yung langit at ang lupa. Sumusunod sila sa salita. Bakit? Para sa atin. Anong salita? Sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot. Huwag matakot. Magpakatatag kayo. At masdan ninyo ang gagawing pagdilig. Tas ng Diyos. So, pagdating sa kagipitan, salita ng Diyos. Parang kinakausap, sinasabi sa atin ng Diyos, huwag kang matakot. Mabigat yung karamdaman mo, na-diagnose ka ng ganito, huwag kang matakot. Magpakatatag ka, huwag kang matitinag sa paglilingkod sa Diyos. Huwag kang magbago, sapagkat ang Diyos hindi nagbabago. Salita ng Diyos. At pangalawa, sa gitna ng kagipitan, kumapit tayo sa pangako ng Diyos. Doon sa text uli natin, sa verse 13 to 14, sinabi doon kanina, huwag kayong matakot, magpakatatag kayo at masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kanyang gagawin sa inyo sapagkat, sabi, tama ba yung verse 13 ko? Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo muling makikita kailanman. Ipaglalaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang ninyong gawin ay manahimik. Hindi pala pwedeng i-ano itong Bible. Yung ganon, para lumaki yung letra. So, manahimik. Dapat yung gawin. Sabi ng Panginoon. So, sa gitna ng kagipitan, kumapit sa pangako ng Diyos. Tapat ang pangako ng Diyos. Mawawala na ang langit, bawat kudlit, magaganap, hindi kailanman nagkulang ang Diyos sa kanila. Alam natin sa kanilang paglalakbay. Noong sumapit ang gabi dahil maraming mga makamandag na bagay sa lupa. Anong ginawa ng Panginoon? Dinabayan sila ng haliging apoy para yung mga makamandag na bagay hindi makalapit sa kanila. Tapat ang Panginoon sa pangako niya, hindi sila pababayaan. Pagdating ng araw, matinding sikat ang araw, anong ginawa ng Panginoon? Hulap. At tumatakip sa kanilang paglalakbay. Nasabi sa kasaysayan ang kanilang mga sandalyas ay hindi napudpod sa kanilang mga paa. So ito yung pangako. So dito, anong pangako sa sitwasyong ito? Kagipitan mo ngayon ay hindi mo na makikita. Sabi, hindi mo na sila muling makikita. At ipaglalaban ka ng Panginoon. At ano sabi doon sa dulo ng 14? At ang dapat lamang ninyong gawin ay manahimik. Ibig sabihin, magtiwala. Pag tumahimik, ibig sabihin, nagtitiwala ka sa Kanya. Wala ka nang iniisip ang bagong o defensive o mga bagay na sinasabi sa Kanya. Kundi, manahimik, magtiwala. Tumingin sa Diyos. Oo, tama. Kapag tayo nasa gitna ng kagipitan, tumahimik, magtiwala at tumingin lamang sa Kanya. Sa Diyos na siyang tutugon sa ating pangangailangan. Pero nakita natin, tiniligsa nila si Moises.
Tinaratangan pa na dito lang pala sila ililibing, balik nila sa Egypto. Sa Egypto. Sapagkat di pa nila nakikita yung gagawin ng Diyos sa kanila paglalakbay. Sukol na sila. Andyan na yung mga kawal ni Pharaoh. Saan sila pupunta? Dagat yung kanilang kaharap. Imposible. Corner na sila. Pero may pangako ang Panginoon, sabi sa verse 14. At ang dapat lamang ninyong gawin ay manahimik. Sapagkat ang sabi sa verse 13, sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo muling makikita kailanman. Parang imposible at hindi ka paniwala na itong nakikita namin sumusunod sa aming mga Ehipsyo, hindi na namin muling makikita. Papaano? Baka kami ang malulod at kami ang hindi na muling makita. Pero nangyari sa kasaysayan na wala ang mga mahabol sa kanilang kasundaluhan ni Pharaoh sapagkat nung sila ay nakatawid na, di ba, bumalik ng lupa at nakabunan na sila ng tubig ng karagatan. Nawala na sila sa paningin ang mga Egyptian ito. Tama ba yung salita ng Panginoon? Nangyari ang kanyang salita. Di pa nila nakikita na ang gagawin ng Diyos. Kaya sabi, magtiwala lamang sila, maghintay lamang sila, laging timing, nasa tamang panahon ang Diyos. Sa Romans chapter 8, kabisado na natin iyon. Ano sinasabi doon sa verse 28, no? At nalalaman natin, sino nakakaalam nito? Mga mananampalataya. Hindi yung kapitbahay, hindi mananampalataya. Hindi yung kaibigan na hindi mananampalataya. Si Pablo ang kausap niya rito, mga mananampalataya. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Di pa natin alam sa ngayon, maring gipit ka, pero may layunin ng Panginoon. Bakit pinutulot niyang nagipit ka ngayon? Nasa kagipitan kayo. Nasa mabigat kang problema ngayon. Pero meron pala sa susunod na araw, makikita mo ang gawa ng Panginoon. At papupurihan at pasasalamatan mo siya. Maring ngayon, nagmumuy-muy ka. Masama loob mo, kaya hindi mo nakikita, napakadilim. Pero dahil nga araw, meron palang ginawa ang Panginoon para sa iyong ikabubuti. Mamuhay tayo sa pananampalataya. Naalala niyo si Daniel, sa aklat ni Daniel, sa chapter 3, verse 17 to 18. Nasabi sa verse 17 ng chapter 3 ng Daniel, kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa horno ng nagniningas na apoy, ay hayaan iligtas na kami sa iyong kamay, o hari. Verse 18. Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, o hari, na hindi kami sabi doon, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni sasamba man sa ribultong ginto na iyong ipinatayo. Sino ito? Abednego. Mas gugustuhin pa nilang ipasok sila doon sa 7 beses na ininit na horno o pugod. Sabi niya doon sa verse 17, di ba? Na siya, kung mangyari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa horno na nagniningas na apoy, ay hayaan, iligtas na kami sa iyong kamay. Pero sabi sa verse 18, ngunit kung sakali mang hindi, alam nila eh. Ang Diyos ang nakakaalam sa ikabubuti namin. Kung sakaling hindi, dapat mong malaman, o hari, ang sabi, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni sasamba man sa ribultong ginto na iyong ipinatayo, nanindigan, namuhay sa pananampalataya. Hindi sila natinag. Hindi nagdalawang isip, ay baka hindi tayo makaligtas dito, sumamba na tayo sa Diyos-Diyosan nila. Hindi.
Iligtas man kami, hindi kami iligtas ng aming Diyos na pinaglilingkuran, mananatili ang aming katapatan sa Diyos. Sana ganun tayo. Katulad ng tatlong ito. Sa ating pagtatapos, maikling pagbubulay, tandaan ninyo yung eksenang iyon sa Exodus chapter 14, 13, 14, talatang 2. Una, lahat tayo ay may kagipitan. Naniniwala kayo, may kagipitan? At marami kang pera, yung mga may mga mayayaman nga talagang takot na takot silang hindi sila makatulog kung walang mga security guards. Yung mga may pera, takot na manakawan, mahol. Naalala ko si Oy nung ng Gcash, sabi niya, ba't walang resibo? Sabi ko sa kanya, takot yung may-ari ng nagpapa-Gcash na sila'y mahol. Bakit? Si Ran Poncer. yung nagpapa-Gcash na sa taas, ihuhulog lang yung balde, susulat mo yung numero, kita naman yung balde. Bakit? Natatakot na sila'y mahol. Lahat tayo may kagipitan na hinaharap, may kinatatakutan. So sa pagharap ng sitwasyon na di pa natin nakikita, makikita natin ito sa paglipas ng mga araw na meron palang layunin, plano ang Diyos sa ikabubuti natin. Sa ngayon, maaaring pangit nakikita natin, pangit na ikaramdaman, pero may layunin ang Panginoon. Wala namang hindi magkakasakit sa atin. At wala namang mananatiling hindi mamamatay sa atin. Sa mga hindi pa nagsi-60, hinahangad nilang mag-60. Sabi ni Nico nila kagabi na para ma-avail nila yung discount, 20% sa Jollibee, 20% sa transportation. Pag nag-60 na ang tao, naghahangad na tumaas pa, inaasam pa nila, kasi hinahangad nila yung 100,000 pesos. Diba? Pero ang Diyos ang may control sa buhay natin. Sabi niya, ayaw na niya. Paano niya mapapakinabangan? Paano siya mapapasaya ng 100,000 pesos? Nakalatag lang sa kanyang tiyan, di na siya makabangon. Hindi na siya makakapunta sa mall. Pag-aaway-away yung mga apo niya, si Janja, saka si Jonas. So may kinatatakutan ang bawat sa atin. Pero, may makatitiyak, makinig at magtiwala. Kung kamali ang desisyon, kabiguan, makinig tayo sa salita ng Diyos. Ang pulpito ginagamit ito para sa kabubuti natin. Kung minsan masakit na salita, kinapahintulot ng Diyos yun. Masabi ka doon sa ibang church na sabi na, puro na lang si pastor, puro love, puro ganito na lang, puro tender loving and care. Kinakailangan merong pagpapalo, merong pagpupurot. Kung mahal mo isang tao, kinakailangan magsalita ka na merong bigas. Nakukuha natin. Nung nagsalita ako doon sa church, kasi sabi ni John, puro ano lang si Pastor Apiro, puro caring, mapagmahal. Hindi ko na inisip kung ano sinasabi na salita ng Diyos. Yung pala nagustuhan ng mga matatanda, ewan ko ng mga bata, ayaw nila. Kaya sabi nung hindi ko nakatanggap ako ng text, hindi natin ko siya. Sabi niya, Pastor Tony, please come back again. Masakit, pero gusto nilang mapakinggan. Ganon din tayo. Ganon din sa ating mga magulang. Ganon din sa ating mga kabataan. Masakit magsalita ang mga magulang natin, pero kasi meron silang layunin para sa ikabubuti natin. At alam niyo, pagka sila wala na, doon natin sila maaalala. Kaya pala sinabi ito ni Mama at ni Lola, ni Papa, para pala sa ikabubuti ko, pero nagalit ako. Ganon ang Diyos sa ating kalagayan. Kung kamali ang desisyon, kabiguan, kung pagtitiwala at kalaguan, sabi ito sa verse 31 ng chapter 14,
Ang sabi sa verse 31, chapter 40 ng Exodus, nakita ng Israel ang dakilang gawa na ginawa ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Nakita, grabe. Ni sa imahinasyon, hindi nila naisip yun na doon pala sila dadaan sa binukang dagat. Ito ang nakita nila. Nakita ng Israel ang dakilang gawa na ginawa ng Panginoon sa mga Ehipsyo. At ang taong bayan ay natakot sa Panginoon. At sila'y sumampalataya sa Panginoon at sa kanyang lingkod na si Moises. Nakita niyo yung kalagayan ng puso ng tao. Kailangan mo nang makita ng tao ang katibayan. Sige nga, kung totoo yung sinasabi mo. Di ba gano'n ang tao? Maniniwala ako pag nakita ko. Pero dito, hindi pa nila nakita yung gagawin ng Panginoon eh. At kung nakita na nila yung ginawa ng Panginoon, dakilang gawa ng Panginoon, namangha sila. Lalo silang nagkaroon ng tunay na pagkatakot sa Diyos. Kailangan natin katakutan ng Diyos. Kung minsan para bang, wala lang. Sabi na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Hindi, andun ako sa CR, pinatay ko ang ilaw, madilim, hindi ako makikita. Sino may sabi, hindi ka nakikita ng Diyos? Wala kang pagkatakot sa Diyos. Hindi pa naranasan yung kamanghamang gawa ng Diyos sa buhay mo. Ito nakita nila. Kaya anong nangyari? Sila'y natakot sa Panginoon at sila'y sumampalataya sa Panginoon at kanino? Sa lingkod na si Moises. Sabi doon sa chapter 14 verse 31. So kalaguan, kahit sa kabiguan, di ka dapat tumalikod sa Diyos. Ito ay naisulat para sa ating ikatututo. Hindi ito basta kwento lang, kundi kasaysayan nangyari noong unang panahon. Ipinasulat para makita natin ang gawa at kapangyarihan ng Diyos. Sampalatayanan natin. Paniwalaan natin. Hindi ito isang alamat lamang, kundi ito ay salita ng Panginoon na dapat natin paniwalaan. So, anong ilustrasyon bago tayo manalangin? Ang sabi, nagkaroon ng lindol, nagkagulo, nataranta, ang lahat. Subalit meron pong isang tao na hindi natinag sa kanyang pagkakatayo. Isang taong panatag, walang katinag-tinag na nakatingin sa taas. Habang ang mga taong nasa kanyang paligid ay nagpanik, nag-iiyakan, nataranta. Bakit? Ang sabi, katwiran niya, matatag, walang katinag-tinag, ang kanyang tinitingnan na nasa taas. Siya nakatingala lang. Gumagalaw, pero yung sa taas hindi gumagalaw. Hindi natitinag. Kaya siya'y panatag, payapa ang kanyang pag-iisip. Sapagkat nakatingin siya sa taas, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na hindi natitinag. Matatag ang kanyang kalooban dahil ang tiwala niya ay sa Panginoon. Tayo po ay nanalangin. Po ang Diyos